Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, may gusto lang po ako na i-share sa inyo regarding po ito sa pagngaraw-ngaw naman ni Maharlika ho. Nagtatanong siya kung sino nga ba ang kakampi ng bayan. Kasi halos kakampi na daw ni Mr. President Bongbong Marcos. Perket palaging appoint ang mga personalidad na ito is kakampi na. Kakampi daw ni Mr. President ang DOJ, kakampi daw ni Mr. President ang PDEA, kakampi ni Mr. President ang etc. etc. Ngayon nananawagan siya sa taong bayan kung sino ba ang kakampi natin. Alam nyo, sa totoo lang mga ka-action, dati-dati ho, last year ay humahanga din po ako dito kay Maharlika. Gawa nga po nung pinaglaban niya ang dayaan ng 2022 election ho mga ka-action. Ang buong akala ko kasi bayan talaga ang pinaglalaban niya. Pero nung nagkaroon ng controversial si Vice President Sara Duterte regarding sa 125 million, ni hindi man lang siya nagbigay ng kanyang statement, ng kanyang reaction. Di ba? Hanggang sa naglala ang sitwasyon, hanggang nagpalala din ang kanyang vlog. Diba? Hindi na po, parang hindi na po bayan ang kanyang pinaglalaban. Kung hindi ang pinaglalaban niya ang kanyang iniidolo. Diba? Lalong-lalo po siya ng galaite nung papalapit na at umugong ang issue regarding sa investigation ng ICC dito kay dating Pangulong Duterte. Doon talaga siya po sumabog na. Diba? So ito ho mga ka-action, mga kakamping, pakinggan muna natin ang kanyang pagngaraw-ngaw. Well, sino na ba i-challenge natin mga palangga? Na lahat sila magkakasabwat. Kaya nga walang laban ng Pilipino. Saan daw ba irereklamo ang presidenteng polboronic? Eh di sa inyo, sa taong bayan. Kasi kasabot niya yung DOJ. Siya ang nag-appoint yan eh. Kasabot niya PIDEA, si Lasso. Wala nang kakampi ang bayan. Sino mag-iimbestiga dyan? Lahat hawak nila. Even dyan sa Korte Suprema, tinakot-takot ni Tambalos-Los yan, mga justices dyan. Remember that? Sino nakakampi ng Pilipino? Eh saan tayo magsusumbong? Yung mga taong matitino na men in uniform ay nakikita po kung gaano kahayop si Butod. Nakikita ng men in uniform, even mga PSG, yung mga PSC, na mga nakapaligid sa kanila, ay nakikita kung paano sigaw-sigawan ni Smugs o ni Butod si Polboronic Kuting. So nag-aantay na lang siguro ng tamang panahon yan. So yung mga kakampi natin na men in uniform, hindi yung mga chief. Sila yung mga nakamonitor sa galawan ng Butod. Imagine nyo lahat sinusuppress. Lahat ng empleyado sa gobyerno, ulit-ulitin ko, gustong hawakan nila ang mga Facebook page. And that is dictatorship. At tinatanggal ang mga taong nasa gobyerno kapag napagtripan lang na, ikaw, Rod, dati ka kay Vic Rodriguez, ikaw yata natitira pang in-appoint or something. Ikaw, dati ka kay Pangulong Duterte. Paano magpa-function ng tama ang flow ng ating mga government transactions? Lahat corrupt. You know, madagdag ko lang sa SSS na pinagtatanggal din yung mga nakapwesto na dyan for so many years, for 20 years, 24 years, mga directors. Yan ang aking natanggap ko sa email ko, na pinagtitripan itong mga directors ng Social Security na they've been there for so many years sa buhay nila na nagtrabaho. Pero dahil itong mga bagong appoint ni Lisa Smugs, ni Butod, ay basta-basta na lang pong tinatanggal yung mga directors dyan sa SSS. Hindi lang yan. Sabi ko nga mga palangga, hindi pa dumarating sa atin yung iba pang mga reports ng mga puting ahas natin. Ngayon, yung mga humihingi ng tulong, di ba? Hindi na kayo makahingi ng 50,000 dyan sa PCSO. Wala daw pera. Yun ang mga nagre-report sa akin na nagme-message. Hindi nila alam, sa akin sila nanghingi ng tulong. Ano man ibigay ko sa inyo palangga? Wala naman ako sa gobyerno. Di ba? I tried my best na mailapit sa mga taong natitira na lang, nakakilala ko. Alam mo, ang daming lumalapit sa akin. I'm sorry, hindi ko kayo kayang tulungan. Ito yung isa sa frustration ko na all I thought nung sinuportahan ko itong buwaka ng inang Butod, itong kuting na ito, akala ko makakatulong ako sa inyo para i-relay ang mga problema nyo na mabilis. Pero di ba, June pa lang, pinutol na nila ang mga communication namin, particularly yung sa OFW. Isa yan sa mga reason kung bakit critical ako sa buwaka ng inang Polboronic government na ito.
Isa sa reason kung bakit critical ako ay nakikipagsabuatan sila sa smuggler. Nakikipagsabuatan sila sa Kaysayar at pinalalabas pa nila sa kulungan ang mga non-bailable cases. Aside from that, isinasama pa nila sa kanilang mga travel abroad. Yan ang ikinagagalit ko dahil yan ay pagtatraidor sa bayan. Panglilin lang sa ating lahat. Papayag ba kayo na ang pulburon ay nilalako na lang sa mga pintuan ninyo? Ang pulburong ito, ibang klaseng pulburon. Ang sisira sa buhay ng mga apo nyo, mga anak ninyo. Baka mabura na tayo. Baka maging zombie na. Dahil ang mga bata, 3-5 na lang ang pulburon. Ito yung pina-fight natin. Alam ko, mahirap ang laban. Mahirap kalabanin ang mga sindikato. Mahirap kalabanin ang mga pulburonik. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang kanyang pag-arangkada. Alam nyo mga ka-action, kung pakinggan natin ng mabuti at papanoorin si Maharlika bawat dakdak niya, ang akala natin, bayan talaga ang pinaglalaban niya. Di ba? Pero kung isipin ho natin mabuti, wala eh. Di ba? Kasi kung bayan ang pinaglalaban niya, dapat ang kampo ng mga Duterte, regarding sa mga issue ng mga fund na yan sa 125 at saka 51, dapat magbigay din po siya ng reaction. Di ba? Kung bayan talaga ang pinaglalaban niya. Di ba? Paano ka magkakaroon ng kakampi kung ikaw ay one-sided o bias na klase ng isang vlogger? Di ba? Dapat maging fair ka po. No? Kahit iniidolo mo yan, mag-question at magtanong ka din po at magbigay ng sarili mong opinion kung anong masasabi mo. Di ba? O dyan sa sinasabi mong maraming corrupt, sabuatan sa smugglers, dyan, agree po ako dyan. Dahil ang ayaw na ayaw ko rin sa lahat na maraming corrupt na opisyal at mga sabuatan sa mga smugglers na yan. Di ba? Kasi paano naman uunlad ang bansang Pilipinas kung may mga ganyang klaseng opisyal na mga nagsasabuatan sila pagdating sa mga smugglers. Diba? Pinangalanan na pero wala pa rin naiimbestigahan. Diba? Yan. Isa-isa sa number 1 ang korupsyon na nagpapabagsak ng ating bansa ho mga ka-action. At nagpapabagsak ng ating ekonomiya mga ka-action. Corruption. Diba? Yan, isa yan sa mga malaking problema dito sa bansa natin na dapat tuldukan na ang nasabing corruption, di ba? Pero doon sa mga binitawan ni Mr. President Bongbong Marcos nung bagong Pilipinas rally, sana matupad po yun. Dahil kung hindi po yan kaya tuparin, kawawa po ang bansa natin. So ibig sabihin, hanggang salita lang si Mr. President Bongbong Marcos. Ang sabi niya, bawal ang waldas, bawal ang tamad, bawal ang mang-api. Etc. May isa pa yun, nakalimutan ko lang kung ano yung sinabi. Kaya sana tuparin yun ni Mr. President Bongbong Marcos dahil ayaw na ayaw ho natin na may korupsyon na nagaganap at mga smugglers. Dapat kapag mapatunayan, ikulong. At kung may mga ebidensya na halimbawa itong tao na to ay sangkot sa ano to, imbestigahan, imbitahin nyo. Imbestigahan nyo at nang makuha naman ang panig, di ba? Para maging patas ho. At kung magpatunayan nga, ikulong, di ba? Nakakaano lang, no? Maharlika, kung gusto mo ng kakampi, maging pantay ka muna, maging balance ka. Pero kung ganyan na ganyan ka lang, wala kang makukuha na kakampi. Bahala ka na kung yan ang iniisip mo, kung kasabwat ni Mr. President Bongbong Marcos ang DOJ, kasabwat ni Mr. President Bongbong Marcos ang PDEA, bahala ka na kung anong isipin mo, day. Basta sinasabi ko, kung gusto mo makuha ang mga simpatiya ng taong bayan, maging patas ka muna. Huwag kang maging one-sided. Diba? So yun lang muna mga ka-action, mga kakamping. I-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.